Alamin kung ano ang mga ginagawa, mga nagawa, mga programa para sa pag-unlad, balita, aksyon at serbisyo publiko mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Kung ikaw ay may sumbong at suwisyon, iparating yan sa DILG sa DZRH Break Time. Mapakikinggan tuwing Miyerkules alas 4 hanggang alas 5 ng hapon kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko sila kay Deo Macalma at ang Department of the Interior and Local Government live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital, Facebook, YouTube at DZRH website. DILG sa DZRH Break Time. Ang balitang ito ay magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at ngayon po ay araw ng Biyernes. Teka muna, ba't akala ko Wednesday ngayon, attorney? Biyernes pala ngayon. Nalipat tayo na kay. Thank God it's Friday, January 3. Ayan, pangatlong araw po ng unang buwan ng 2025. Welcome po sa DILG sa DZRH Break Time. Ito ba yung lingkod Deo Macalma? At syempre, maliban sa akin ay makasama natin sa programa ang Director ng Public Affairs and Communication Service ng DILG, si Attorney Salvacion Bacay. Magandang hapon na Director Eva at Happy New Year! Happy New Year sa iyo, Lakay, at mula po sa ating kagawaran, sa ngalan po ng ating kalihim Secretary John Vic Remulla, isang magandang hapon po Pilipinas at sa lahat ng nakikinig at nanonood on-air at online. Ang DILG po ay inyong makakasama live dito sa DZRH Break Time upang mas mapalapit ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mamamayan. At bilang bahagi ng mas pinalawak na paghatid ng mabalita at serbisyo, ang DZRH po ay live po ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, at siyempre sa aming website dzrhnews.com.ph at sa cable channels nationwide. Para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya o suhestyon, tayo rin po ay naka-live at makapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At bago attorney sa ating mabisita at mga talakayan, tumungo muna tayo sa latest happenings at aksyon sa DILG Director Eva. Tama ka dyan, Lakay. Sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happening sa aming ahensya. At narito ating mga balita at aksyon. Ikinalugod ng Department of Interior and Local Government at siyam na attached sa agencies sa pag-aproba sa National Budget sa ilalim ng Republic Act at 12116, ang tinatawag na 2025 General Appropriations Act na nagkakahalaga ng 6.32 trillion pesos. At dito nakatanggap ang DILG ng General Appropriations Budget. Malaki-laki ang pondo ng DILG na nagkakahalaga ng 279.1 billion na ito po ay pang-apat sa national government agencies na may mataas na budget allocation. At tiniyak ng DILG sa Pangulong Marcos, Kongreso at publiko na gagamitin ang budget ng responsable, makatarungan at maingat para sa mga pangailangan ng mga Pilipino.
Kasunod ng rekomendasyon ng Commission ng Audit or COA na isara na ng DILG ang 4 nitong trust fund account sa Land Bank of the Philippines na nagkakahalagang mahigit sa 12.98 million pesos. Ayon sa DILG, ang mga nasabing account ay ginamit bilang depository accounts para sa mga pondo mula sa ibang national government agencies. Ang mga account na ito ay ginawa upang masiguro ang pagpapalabas ng pondo para suportahan ang implementasyon ng iba't ibang programa at proyekto ng kagawaran. Nauna nang naisara ng DILG ang 1.73 million ng Region 9 regular account at DILG NCR Local Government Academy Special Project Account na nagkakahalagang 111,009.42 pesos. Kasalukuyan namang pinroproseso ang 1.16 million ng DILG NCR Special Project at 10.025 million ng DILG Central Office Trust Account. Naibalik na rin ng DILG ang unutilized budget nito na 2.363 million at nagamit na ang 5.834 million mula sa Department of Trade and Industry or DTI at Bureau of Fire Protection BFP Interagency Task Force. Nakikipag-ugnayan na ang DILG sa Bureau of Treasury upang makapagbukas ng Modified Disbursement System Trust Account sa Land Bank upang magamit sa fund transfers na inaasahang maaprubahan ngayong buwan. Congratulations sa DILG. Pang-apat sa government agency na may pinakamalaking budget. Number 4. Mukhang first time ito, attorney, Samantala matagumpay na nasagawa ng DILG National Capital Region ang third Tanguyod Convergence, Uniting Disaster Pillars for Resilient Metro Manila. Ang Tanguyod Governance ay isang quarterly convergence na pagsasama-sama ng mga ahensya ng pamahalaan at maging ang mga stakeholders upang pag-usapan at tutukan ang mga programa at inisyatibo sa disaster, resilience at preparedness. Sa ikatlong Tanguyod Conference ay dinaluhan ng Department of Science and Technology National Capital Region, Department of Social Welfare and Development NCR at Metro Manila Development Authority MMDA. At dito ay presenta ng mga naturang ahensya ang kanilang estratehiya at ang mga programa alinsunod sa National Disaster Risk and Management Plan. Ibinahagi naman ng DILG NCR ang isang integrated DRRM system for LGUs na isang shared platform para sa data collection, habang ang DSWD NCR naman ay inanunsyo ang plano nitong paglulunsad ng Project Resolve na isang unified disaster reporting platform. Hangad ng Tanguyod na magsilbing tulay sa kolaborasyon ng pagpapalakas ng Disaster Management and Resilience sa National Capital Region o NCR. Samantala, pinirmahan ng Local Government Academy o LGA, DILG Regional Offices at ilang universidad ang isang Memorandum of Understanding para sa pagpapaunlad ng capacity development ng mga lokal na pamahalaan. Ang mga lokal at international institutes na magiging katuwang ng DILG at LGA sa pagpapalakas ng kapasidad sa lokal na pamamahala ay ang mga University of the Cordilleras, Don Mariano Marcos Memorial State University, University of San Jose Recoletos, Ateneo de Davao University, Caraga State University, Bukidnon State University, Xavier University, Eastern Samar State University, Samar State University, Eastern Visayas State University, Thames International School at Millersville University of Pennsylvania. At ilan lamang po yan sa balitang hatid ng DILG. At sa aming pagbabalik ay ating tatalakayan ang Local Government Unit Support System.
kasama ang Information System and Technology Management Services ng DILG. At yan po sa ating pagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Pursuant to EO number 139 dated August 18, 2021, amending EO number 115 dated August 5, 2002, the beneficiaries of barangay officials who died during their term of office can receive death and burial assistance nationwide. The beneficiaries of the Punong Barangay can receive 20,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses, while the beneficiaries of the Sangguniang Barangay members, Sangguniang Kabataan Chairman, Indigenous People Mandatory Representatives, Barangay Secretaries, and the Barangay Treasurers can receive 10,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses. In availing the barangay officials' death and burial assistance, the following are the documentary requirements. The total processing time of barangay officials' death and burial assistance is 46 working days, including the 20 working days for the DBM to release the fund. Since the implementation of the BODMA program in 2002, the DILG has provided a total amount of 686,386,000 death and burial assistance to the beneficiaries of the DBOs. Currently, the continuous enhancement of the BODMA information system is one of the priorities of the department as the processing of death and burial assistance is being done online. This effort underscores the department's commitment and support to the marching order of our president to facilitate the full digitalization of processes in the bureaucracy and collectively strive towards a matatag na bagong Pilipinas. Kung ano ang mga ginagawa, mga nagawa, mga programa para sa pag-unlad, balita, aksyon at serbisyo publiko mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Kung ikaw ay may sumbong at suwisyon, iparating yan sa DILG sa DZRH Break Time. Mapakikinggan tuwing Miyerkules alas 4 hanggang alas 5 ng hapon kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang Department of the Interior and Local Government live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital, Facebook, YouTube at DZRH website. DILG sa DZRH Break Time. Nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time. At ngayon na Director Eva ay makasama natin ang Information Systems and Technology Management Services ng DILG. Tama ka dyan, Lakay. Ating alamin kung ano nga ba ang LGUSS at ang hatid na tulong nito sa ating mga lokal na pamahalaan. Ating makakasama sa hapong ito mula sa Information Systems and Technology Management Service or ISTMS ng DILG, si Director Lloyda Linson at Sir Nico D. Madrilejos, ang Chief ng Information Systems, Planning Development and Project Management Division. Magandang hapon po, Director Dada at Sir Nico Madrilejos. Magandang hapon po, Director Ay, Mr. Deo Macalma. Magandang hapon din po sa mga nanonood at sumusubaybay dito sa Dispatch. Ay, magandang hapon, Director Lloyda at Sir Nico Madrilejos. Ayan, ready na sila sa inyong office, attorney, ha? Iniwan ko sila doon. Okay, with Director Eva, take it away. Umpisahan natin ang kwentuhan natin tungkol dito sa LGUSS. Director, ano po ba itong Local Government Unit Support System or LGUSS? Ang LGUSS po ay isang proyektong binuo ng DILG upang tugunan ang kautusan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na palawakin ang digitalization sa ating bansa. Ito ay may layuning pag-aanin ang pang-araw-araw na operasyon ng mga barangay at LGUs at pabilisin ang serbisyo sa mamamayan sa pamamagitan ng paggamit ng online systems.
Ang LGUSS ay may dalawang bahagi na gagamitin sa pagkuha ng datos ng nananirahan sa barangay. Ito po yung ating Barangay Inhabitants Profiling System. Ang mga bahagi po ng LGUSS ay ang Barangay Information Management System or BIMS na binubuo ng 8 subsystems. Katulad ng Barangay Inhabitants Profiling System na gagamitin sa pagkuha ng mga datos ng naninirahan sa ating barangay. Ikalawa po ay ang Katarungang Pambarangay Information Systems na gagamitin upang maitala ang mga kaganapan na may kinalaman sa peace and order. At marami pa pong iba. Ang pangalawang subsystems po ay ang Cities and Municipalities Information Systems na gagamitin ng ating mga syudad at municipality sa pagbuo ng mga datos na hindi nasakop ng BIMS. Ang mga impormasyon po naman na mabubuo mula sa datos ng barangay sa pamamagitan ng data analytics ay maaari magamit ng municipality or city na nakakasakop dito para sa pagpaplano ng iba't ibang proyekto. Ito po ang mga subsystem ng cities and municipalities ay magagamit din sa iba pang administrative requirements nila o sa iba pang trabaho na may kinalaman sa kanilang pang-araw-araw na operasyon. Okay, ito pala, Director Eva, parang census, Ayan, Director Lloyd, so ano ang nakukuhang benepisyo ng mga LGUs, LGUSS at paano ito matutulungan ang ating mga lokal na pamahalaan, lalong-lalo na po sa mga barangay? Paano ito nakatulong, Director Lloyd Dalinson? Yeah. Sagutin po ng kasama ko si Sir Nico Madrelihon yung tanong. Magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una, ang mga benepisyo po nito, mas mabilis ang trabaho ng ating mga barangay officials at city and municipal officials. At mas mabilis din po ang serbisyong maibibigay sa publiko sa pamamagitan ng digitalization at workflow automation. Dahil po sa LGUSS, online na po ang pag-request ng barangay clearances and certificates at may mga sistema din po na para sa Katarungang Pambarangay. May online database din po tayo ng mga ordinansa, mayroon din pong barangay website at marami pang ibang sistema. Pangalawa, mas secured po ang ating mga datos dahil mga authorized users lang po ang may access dito sa ating mga data. Kung sakali din po na magkaroon ng kalamidad katulad ng baha at sunog, ay hindi po maapektuhan ang data na at impormasyon natin dahil nasa cloud na po ito. Pangatlo, mas mabilis gumawa ng mga reports para sa iba't ibang ahensya dahil lahat po ng data natin ay naka-database na. Mas mabilis din po itong mahanap at ma-access kahit nasaan at anong oras basta meron po tayong internet connection at mga devices. Pang-apat naman po, hindi po nawawala ang data natin kung sakaling magpalit ng mga opisyal. Hindi po uulit ng data collection ang mga susunod na set ng opisyal. Kasi ito po yung nagiging problema sa ating mga barangay. Pagka nalipat or nag-iba na po ng opisyal, dinidelete po ng previous na secretary yung ating data. So, sa pamamagitan po ng LGUSS, hindi na po natin o hindi na nila kailangan mag-ulit ng data collection. Ang huli naman po, ngunit ang pinaka-importante, mas maayos na po ang pamamahala ng impormasyon sa ating mga LGUs. Ayun. Ang lawak pala nitong LGUSS na ito. Ma'am Lloyda, may kailangan po bang bayaran ang ating mga LGU, lalong-lalo na po itong barangay nga, sa paggamit nitong LGUSS? Ang ating pong LGUSS ay libre o walang bayad na magagamit ng mga LGU at barangay. Bukod pa dito, minimal lamang ang requirements para maka-access sa ating sistema dahil anumang device kagaya ng laptop, desktop, computer, smartphone na may Android o iOS, basta merong internet access ay maaari pong makagamit ng LGUSS. Sir Nico, ayan sino po ba ang mga nangangasiwa dito? Ayan, meron ba silang training para sa ating mga LGUs na para magamit itong LGUSS system na ito? Alam niyo po, ang LGUSS ay napakadaling gamitin.
Kaya hindi naman po kailangan ng intensive na training para sa paggamit nito. Ang data entry forms po ay naaayon naman po sa manual format na nakagawian na pong gamitin ng ating mga LGUs at barangay. Kaya hindi na po sila mahihirapan mag-adjust sa paggamit ng ating sistema. Pero may mga inahanda rin po kami na user's manual, video tutorials na magsisilbing gabay kung paano po ina-navigate ang ating online system. Bukod po dito, nakahanda din ang ating mga IT personnel sa bawat probinsya na gabayan ang mga LGUs na gustong gumamit ng LGU-SS. So meron po tayong mga IT support personnel sa ating mga each probinsya para po doon sa mga trainees natin. Ayun. So, Ma'am Loida or Sir Nico, no, gaano po kaya ka-secure or paano po masisiguro ang data security ng LGU-SS? Wow, nga, wala bang data breach Oo dito? nga eh. Paano po ang data privacy? Okay, tungkol naman po sa aspeto ng security of data, tayo po ay madalas na nagsasagawa ng web vulnerability testing para matiyak po ang seguridad ng LGU-SS. Ito po ay para maiwasan yung mga data breach, hacking. Bukod po dito, meron din po tayong established na web application firewall na po poprotekta sa ating sistema laban sa mga cyber attacks. Meron din po tayong mga security features sa ating sistema kagaya ng multi-factor authentication na kailangan mag-input tayo ng one-time password or OTP para makalogin sa sistema. Isa pang feature is yung pong ating tinatawag na role-based access control na sinisiguradong tanging ang mga individual na may sapat na authority at pahintulot lamang ang maaaring makapag-access po dito sa ating sistema. Dadagdag pa rin po dito, tiniyak din po na bukod sa technical na aspeto ng seguridad, ang LGU-SS ay nagsasagawa rin po ng privacy impact assessment. Ito po yung nabanggit natin sa data privacy. Layunin nito na masuri ang potensyal na epekto sa privacy ng mga sistema at ma-identify ang mga risks na maaaring magmula dito. So ayun po, nag-conduct din po tayo ng privacy impact assessment sa system na to. So data security, medyo confident din po kami. Medyo ma-technical ito, attorney. Oo nga po, ilang layers, ilang piraso yung nasabi niyang paglalaba sa mga... So kailangan si Lolo at si Lola kailangan maging techie. Ayan. Mga secretaries natin. Kung magkaroon po ng failure o system error, Director Loida, sa paggamit ng LGU-SS, gaano po kahanda ang DILG para ito ay masolusyonan po kaagad? Ang ISTMS DILG Central Office po ay may support team na nakatutok sa implementasyon ng LGU-SS. Gayon din sa ating mga regional offices. Sa bawat probinsya at highly urbanized cities naman po ay may designated LGU-SS focal person kung saan pwede silang tawagin ng LGU at barangay para magbigay ng solusyon kung meron pong problema. Kung hindi man po maibigay agad ng mga provincial focal person natin ang solusyon, ito po ay ipapaabot sa regional or central office support team para po sa kaukulang solusyon. Ayun. Ma'am Loida, last time, Lakay, naibalita natin yung launching nitong LGU-SS. Pero ang tanong, Ma'am Loida, operational na po ba itong LGU-SS natin? Ang BINS po na unang part ng LGU-SS ay operational na. Tayo po ay nag-start noong December 3, 2024 at sa kasalukuyan po, meron na tayong 2,017 barangays na may access sa Barangay Information Management System. At patuloy pa po itong tumataas. Ito po ay data po ito as of January 3, 2025. Ayun, so ang SIMS 1 naman month. po ay nakatakdang maging operational sa second semester ng 2025. Ayan, Sir Nico Madrilihos, ano po? Sa mga barangay at mga LGUs, ano na po yung kadalasan na tinatanong nila pag sila ay nag-access dito sa LGU-SS? Ano po ba ang tinatanong nila? Ano ba ang mga impormasyon na tinatanong po nila ng ating mga LGUs, mga barangay?
Marami pong impormasyon na or marami na po silang tinatanong lalong-lalo na sa technical aspect po ng ating LGUSS. Kagaya po ng paano po mag-upload nito, paano po mag-encode nito, or paano po kung meron na kaming dating sistema. Kaya naman pong solusyonan ito ng LGUSS sapagkat si LGUSS po ay pwede siyang mag-import ng data galing po dun sa mga sistema na nilang nauna. So, from the old systems na meron sila, export lang po nila yung data nila doon, then i-import po dun sa ating LGUSS, parang seamless na po yung transfer ng kanilang datasets. And ito pong LGUSS natin is libre, wala po silang babayaran, kaya mas magagamit po nila ito over doon sa mga binabayarang mga sistema. So yun po yung mga kadalasang tanong sa amin, paano po nila ililipat yung old na data nila papunta po dito sa LGUSS, which is meron naman po tayong solusyon. Ayun pala eh. So far, so good naman dun sa 2,000 plus na barangays na gumagamit na. Yun ba yung pinakatanong lang nila kung paano nila gagamitin yung established system nila na paid? Yes po, mostly ganun po yung ganun po yung kanilang tanong, as well as may additional training pa po ba tayo, may additional budget po ba tayo para dito. So ganun po yung mga usual na tanong po nila. Pero based po dun sa survey na kinandak po namin sa ating mga barangays, no, which is ang sumagot po na barangay is around 16,000, 98% po sa kanila ay talagang gustong-gusto na gamitin po itong ating LGUSS. Kaya napakataas po ng nakikita naming adoption rate dito sa LGUSS po natin. Ayan. Director Lloyda, may mensahe po ba ang DILG-IS TMS sa ating mga LGUs upang masuportahan po nila itong Local Government Unit Support System o LGUSS? Hinihikayat po natin ang lahat ng lokal na pamahalaan na aktibong suportahan ang Local Government Unit Support System. Ang LGUSS ay isang mahalagang hakbang tungo sa digital transformation na magpapahusay sa operasyon at serbisyo ng ating mga LGUs. Sa pamamagitan ng paggamit ng makabago at digital na sistema, mas magiging mabilis, epektibo at maayos ang proseso na idudulot ng mas mataas na antas ng serbisyong publiko sa ating mga kababayan. Ang inyong suporta at pakikilahok ay mahalaga upang maisakatuparan ang layunin ng DILG na gawing mas makabago at mas matatag ang lokal na pamahalaan. Kaagapay ang ating adhikain para sa isang maunlad na bansa at Pilipinas. Maraming salamat po. Ayun, maraming salamat po Director Lloyd Alinson at Sir Nico Madrelihos ng DILG Information Systems and Technology Management Services or ISTMS. Happy New Year, Ma'am and Sir. Happy New Year po. Maraming salamat. Maraming salamat din. Ayan, maraming salamat Director Lloyda and Sir Nico Madrelihos ng DILG. Meron palang ganyan attorney, bago lang pala ito. At saan din pong pagbabalik ay ating alamin natin ang updates mula naman sa Bureau of Fire Protection attorney tungkol naman sa firecracker incidents nitong pagsalubong ng bagong taon. Naku, marami bang mga kuitis mo dyan, Lakay? Naku, yung kuitis, delikado pala yan, Director, ha? Naging sanhin ng sunog pagka pumasok sa bahay. Di ba tumatalon yun, Lakay? Tapos, napunta sa mga lugar na flammable o kaya madaling masunog. Ayan, at ang malungkot dito, attorney, ha? Meron bang namatay dahil sa firecrackers at indiscriminate firing? Nako, malalaman natin yan mamaya, ha? Sa ating spokesperson ng Bureau of Fire Protection na si Fire Superintendent Annalie Carbajal Atienza. At yan po ay sa ating pagbabalik. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance.
Strong, unwavering, resilient. LGUs that successfully pass the seal shall receive the SGLG Incentive Fund to help finance their development projects in their locales. On and on, the SGLG inspires each and every LGU to take on the challenge of the ever-evolving landscape of public service. On and on, the SGLG inspires each and every LGU to be effective partners in this transformation journey towards inclusive and resilient prosperity. Ipagpatuloy natin ang tapat at mahusay na pamahalaang lokal para sa pagbabago at patuloy na pag-unlad. One nation, one vision, one seed. The seed of good local governance. LG, balita at aksyon. Naku, marami kayang naputukan, ha? Ilang sunog ang naitala nitong pagsasalubong ng New Year attorney na may kinalaman kayo sa mga firecrackers. Nako. Nagbabalik po ang DILG sa DCR sa break time at kumusta natin ang naging firecracker incident ngayong bagong taon mula sa Bureau of Fire and Protection Attorney. Tama ka dyan, Lakay. Ating makakapanayam muli kasi we had her last time, no? Ngayong hapon, si BFP spokesperson Fire Superintendent Annalie Carbajal Atienza. Magandang hapon po, ma'am. Superintendent Annalie, Happy New Year! Naku, nawala. Ma'am Annalie, nawala sa linya. Wala, baka naputukan na yan. Huwag naman, Lakay. Baka ano kaya, ayan. Ayan, ready na. Ayan. Si Fire Superintendent Annalie Carbajal Atienza. Superintendent, magandang hapon. Happy New Year. Happy New Year, ma'am. Sa inyo at sa lahat ng sumusubaybay. Happy New Year. Ayan, pakiulit yung tanong, Director Eva. Ayan, katanungan natin kay Ma'am Annalie Carbajal Atienza. Kumusta na po ang naging pagbabantay ng Bureau of Fire Protection nitong Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon, ma'am? Yes, ma'am. Sa atin pong Bureau of Fire Protection, pagpasok po ng 2025, tayo po ay may narespondihan na isa noong January 1 at ito po ay isang rubbish fire sa bandang Marikina, dulot po ng Quitis. At kinabukasan po, January 2 ng madaling araw, another responde sa isang bahay at again ang cause po ulit ay Quitis. Nung nakaraan po, 2024, tayo po ay nagkaroon ng 36 fire incidents relative sa firecrackers. Buong taon po yun. Kumpara po nung 2023 ay nasa 43. So mababa po ang mga insidente ng sunog ng 2024 kumpara nung nakaraang taon. Ayun, Superintendent Carbajal, ma'am, Atienza. So, may mga ano po ba, ilan po ang naitalang casualties dito po sa pagsalubong ng bagong taon na may kinalam po sa paputok at sunog? Sa salubong po, that's December 31 to January 1, praise God, wala po tayong casualty dito sa good. Very good. Firecrackers. So, yung iba pong casualty natin ay cost po ng ibang dahilan, hindi po related sa firecrackers. Ayun, buti naman. Nagbunga ang inyong masugid na kampanya, ma'am. Yes, ma'am. Tama po. Kaya hindi po tayo tumitigil hanggang ngayon. Talagang ang pinapaigting na po natin for every day is Fire Prevention Day. Ayan.
Hindi lang March, hindi lang New New Year. Year. Oo. Yun na po ang kailangan natin para talagang on a daily basis tayo maging ang ating kaalaman. Ayun. Ma'am Annalie, yung kaninang nasabi niyo po, kuwitis, yung pinakamadalas. Opo. Ngayon, dun sa 36 na nabanggit niyo po, lahat po ba yun kuwitis? Hindi po ma'am, mangilan-ngilan lang ang nabigay sa atin na information na quitis, meron ding triangle, meron ding candle bomb. The rest po ay wala pa pong naka-indicate as to ano specific na firecracker ang naging dahilan po. But ito nga po sa datos, parang majority nga po ay quitis. Ayun. Ano po ang madalas na firecracker incident at injury ang naitatala po ng Bureau of Fire, Superintendent Atienza, ma'am? Yun po ang ating nakuhang information, yung naidala sa ating report hinggil sa quitis. At tayo din po, ang Bureau of Fire din po ay nakapag-responde sa mga naputukan. So we brought them to the nearest hospital. It's around 34 responses ang nagawa po ng Bureau of Fire Protection. Nationwide po ito nung kasagsagan nga po ng December 31. Ayun. Ma'am, saan pong mga lugar nakapagtala ng pinakamaraming kaso ng firecracker o firework-related incident? Sa firecracker, ma'am, NCR pa rin po ang nakikita nating majority ng fire incidents. However, same din po with other causes of fires. Nationwide, noong 2024, NCR din po ang pinakamaraming insidente po ng sunog natin. Kaya ang kadalasan yata, Superintendent Atienza, ma'am, ay yung sa mga depressed areas, yung mga dikit-dikit ang bahay at saka gawa po sa light materials ang kanilang mga bahay, po? Yes po, madali po natin yan makonclude kasi nga dikit-dikit ang tahanan, light combustible materials at yung consciousness ng mga tao natin dyan ay talaga pong medyo hindi nila masyadong isinasa puso yung fire prevention dahil alam naman po natin ang kanilang estado sa buhay. Siyempre, iba ang priority nila. However, dyan po ang tinututukan ngayon ng programa ng Bureau of Fire Protection, yung Oplan Ligtas na Pamayanan. Ito po yung 2019 pa po ito na ilatag, nag-modify nung nag-pandemic at ito ngayon full blast na naman po ulit. Sa inyong hanay sa Bureau of Fire and Protection, Superintendent Annalie Atienza, ma'am, wala ba kayong binabalak na next year ay mag-recommenda kayo na ipagbawal na ang mga firecrackers o kaya ay kung meron man, dapat sa isang designated area lamang bawat lugar, bayan o kaya barangay? Tama po. We always advocate for a fire safe nation, So legal man po 'yan or not, prohibited or not, it can cause fire. The firecracker itself, it can cause fire. So all the more na atin na nga pong itinutulak, ini-encourage ang mga LGUs kagaya po nung nangyari nung pandemic days, dahil nga din siguro pandemic, zero fire incident po tayo noon. At sana nga din po, ganun din ang nangyari. Although meron mangilan-ngilan, like ito, 2 ang ating naitala pagpasok ng January 1. At maganda din po ang naidulot nung talagang nagtalaga na lang ang ating LGUs ng mga display area, fireworks display, community fireworks display areas, kung saan doon po dumayo ang mga majority ng kababayan natin. Kaya lesser din ang mga fire incidents natin at ganoon na rin yung injury. Superintendent, maraming salamat po at Happy New Year. Happy New Year, ma'am, and congratulations po sa successful campaign. Yes po, salamat din po ma'am sa inyong guidance siyempre sa DILG. At kung ano man pong agarang responde ang kailangan, i-dial lamang po ang 911 again bago po tayo mag-video or mag-vlog.
Minsan nauna pa yung mag-picture, mag-post. Sinabi po ninyo. Okay, Ayun. Director? Ayan. Opo, muli po, maraming salamat po BFP Spokesperson Fire Superintendent Annalie Carbajal Atienza, at congratulations po sa successful campaign. Batiin na rin po natin, Sir Lakay, ang Opo. lahat po ng hanay ng uniformed sector natin, mula sa mga kapulisan, BFP, mga bombero at jail officers natin, na walang humpay na nagbantay upang tayo ay manatiling ligtas nitong mga Kapaskuhan at nitong bagong taon. Yes, Again, peaceful. from DILG at sa ating mahal na kalihim, kayo po ay binabati natin ng congratulations at maraming salamat. Ayan, sa lahat ng mga uniform personnel, ayan, maraming salamat po, ha. Wala silang day off nitong Pasko at New Year. Wala. Pero bago ito magpaalam, attorney, batiin ko lang na happy birthday si Ombudsman Justice Sam Martires, na birthday na, magre-retire pa ngayon. Ayan. Happy birthday, Happy birthday sir. po, Justice Sam Martires. At siyempre si Senator Francis Tolentino. Happy birthday. At si Bishop Joel Porlares ng Iglesia Filipina Independiente. At si Miss Kay Karen Oyong ng DZRH. Happy birthday. Batiin din natin si Ninong Michael Guy, ang ating business correspondent. Ang sabi niya, naku ha, abay bumabagsak ulit ng konti ang halaga ng piso. Nagsara ngayon sa trading 58 pesos and 20 centavos per dollar, attorney. Ayan. Maraming salamat po sa iyong pagtutok sa ating programa hanggang sa Miyerkules, alas 4 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon. Muli, mula po sa DILG at sa ngalan po ng ating butihing kalihim, Secretary John Vic Remulla, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Ako po si Eva, DILG Public Affairs and Communications Service. Happy New Year! Happy New Year, attorney! Happy New Year sa inyo lahat. Ako naman po, si Deo Macalma. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma.